Hello, Panda Butchers. Kamusta naman ang lahat? Ayos lang ba kayo? Siguro nagtataka kayo kung bakit. Nag-announce kami na may YouTube kami pero ang tagal bago nag-upload ulit. Siguro masasabi ko na ang buhay talaga natin hindi natin masisigurado. And yun yung naman ng video na to. I-share ko sa inyo kung ano siguro yung mga dahilan. And syempre, makapagbahagi na rin ng mga napagdaanan ko. As you can see, Cha is there. Best friend ko siya and she's the first person that I talked to when I went back to Manila. Bali, galing kasi kami ng summer niyan. And may hindi kasi magandang balita na nakarating sa family ko, lalo na sa mom ko. And kapag isipan namin na magkwentuhan, syempre, kasama na rin dun yung magsasamgyupsal kami. Kaya tara, samgyup tayo. Hello guys, I know that na-miss nyo yung pag-vlog ko and ang dami-dami na actually pending, di namin masikaso. It's because of our busy schedules ng box ko. But then right now, we are coming back para magbigay ulit sa inyo ng mga positive vibes ng vlog. And actually, dito kami ngayon sa Imus, papakilala ko sa inyo yung bagong limited samgyupsal. Murang halaga lang, tuwid na sulit lang, ang dami-dami mo na magtitikman. So, ano pangalan ng Samgyupwings. So, ito yung name, tapat lang siya ng Lotus Ball. Nasa taas lang siya ng Goldila. So, kung taga-Imus ka or nasa ibang lugar ka at gusto mo ma-experience kung alin mga pagkain dito sa Samgyupwings, mag-visit lang kayo. Pagbukan lang ng na Imus, lahat lang kayo ay pinakis kumakay. Along the highway lang din naman to, so may experience yun eh. Siyempre, may available din sa kanila yung wala na ako. Soju. Kasi sorry. So, coming back from summer, syempre, best friend ko muna yung muna kong meet up among the others. So, gusto ko lang mag-enjoy kasi medyo na-miss ko to. Yes. Wow. Medyo na-miss ko to kasi sa summer, walang ganito eh. Great experience there, but going back here, ito kasi yung malaki yung world. So, yun, na-miss ko lang siya. So, kain mo tayo. So, ang maganda nga pala dito is 199 yung pork, pork niya. And gusto ko na pork ibigay because add ka lang ng konti, it's like 99. So, total of 99 kasama yung pork and adding this extra. So, they have different orders din, or flavors, like creamy garlic, honey butter, Korean barbecue, buffalo, ano ba? So, may mga iba't iba rin silang side dishes. The only thing that I don't recommend on this Samgyupwings, wala silang different varieties ng sawad. Pero yan lang yung available at the same time for the side dish. Siguro yun lang yung parang improve nila ng konti. Kasi tulad ko, when it comes to your Samgyupsal, ang gusto kong sesame oil. Gusto ko ng sesame oil, ang pinagsasaw ako. But on this Samgyupwings, they don't have one. Sipag ng box ko kasi expensive daw mag-vlog dito, stated nila. Libre kasi niya. Thank you. Libre ko? Di ba libre mo to? Uy! Medyo pasensya nga sa boss ko kasi may buti punta ako. Kaya medyo napagod yung ko. Dapat buwas pa yung biyahe natin gawin. Di-extend dapat kami. Kaya lang. Kasi nga, may sakit ako, may sakit tatay ko, nanay ko. So, bawal bumiyahe ng totally nilalagay ng car. Mataas yung temperature ko. Hindi ko papayagan bumiyahe from door to door. Kasi hindi naman sa airport. Medyo maigit. So, pinilit na namin bumiyahe. Ano pinili ko. So, pandito ako ng jersey. Dito mo sa siyang 7 out of 10. Ito yung Andy Mix. Andy Mix ako, apat lang naman talaga pa. 5 out of 5. 5 out of 10. Hindi ako satisfied sa flavor. So, wala nang pakilab din ako ng chopsticks dito ngayon. Kasi gusto ko sulat. Parang kulang siya ng tamis para sa honey garlic, ay honey butter mo.
glossy, aircon, centralized gano'n. Not recommendable kasi may init. Actually, nandito na kami sa labas. Kasi sa loob, para ka piniprito. Paano may labas? Ay, paano may labas? Tapos, kanina pa ako nagugulong sa chopsticks. Hindi talaga ako mag-iyak ng mga chopsticks. Ay, totoo? Hindi mo sinabi? Box I have to. Minsan nga kahit nagawa mo na lahat, nabigay mo na lahat, parang paubos ka na, nag-iisip ka pa rin, may nakalimutan ba ako? Parang yung worries mo hindi nawawala. Alam mo, yung time na nasa summer ako, ang dami ko ng realization. Ang dami kong na-realize in a way na kumbaga binigyan niya ako ng thinking na lumabas ka sa comfort zone mo. Kasi as long na nandiyan ka sa comfort zone mo, yung mga nararanasan mo, yung mga experience mo, along the way, isa lang. At the end of the day, masasaktan at masasaktan ka lang. Sa family, sa friends, sa love life, sa work, sa lahat. As in, sa lahat. Nung bumalik ako dito, sinabi ko sa sarili ko na, I'm not gonna be like me or the old me anymore. Na lagi ako parang naglulongin sa isang tao, nag-chase sa isang tao, pinipilit ko yung sarili ko. Oh, na ayaw sa akin. Then sarap lang din sa feeling na hindi mo ipipilit yung isang bagay. Yung parang kusang dadating. Kusang dadating sa'yo at the same time, kusang ibibigay sa'yo. Yung hindi ka, alam mo, nagparamdam sa isang tao. Wait lang, parang pag-ibig ba ito yung pinag-uusapan? Akala ko ba realization? I mean, pangkalahatan. Like, for love life, yun yung pinang-top 1 naman talaga nating problema eh. Kasi dati, kapag nagpakita ako sa'yo ng feeling, dati kasi, kapag nagpakita ako sa'yo, chase ako sa'yo, pinipilit ko pa hanggang sa abot ng mga kaya ko. Ganun ako. Kahit walang in return, hindi ma-reciprocate, okay lang. Once nagpakita ako sa'yo ng interest, then, hindi mo binali yung ginagawa ko, stop. And okay. Dati kasi, stop and no. I keep coming back eh. So ngayon, ayoko na. Pagod na ako. Parang this time, sarili ko naman. Tsaka, yung nangyari sa kuya ko, ang dami ding nagpa-realize sa akin since it's my journey to summer because of kuya. May naalala lang ako. Yung journey ko with kuya, masasabi ko sobrang memorable niya for me. Kasi isang kuya yung nawala. Pero kasi sa side ni mama, sa first family, ako lang yung kapatid niya. Pero dun sa father side niya, which is second family, ang dami niyang sisters, ang dami niyang kapatid. And nakakatuwa, kasi syempre, first we met, parang awkward pa yan eh. At the same time, di naman kami close, tsaka di naman kami magkakilala. Pero because of that, parang thankful ako kay kuya. Kasi hindi ka niya iniwan mag-isa. Na hindi niya ako iniwan mag-isa. Na parang, okay, parang siguro nainisip niya na nabuhay ako mag-isa, kasama yung pamilya ko. Parang pinaranas niya sa akin na ganito, yung may mga kapatid, ganito yung ano. Parang alam niya yung na-feel ko na, thank you kuya. Kasi kahit wala ka na, hindi mo ako pinabayaan, ma-feel ko mag-isa. Dami, nung una bago kami pumunta ng summer, yung galit, lahat, pressure, lahat, dala ko eh. As in, hindi ako natutuwa sa mga nangyayari. Hindi rin ako natutuwa sa magagastos ko. Kasi trabaho ko may iwan ko, wala akong sasamurin. Nangyari pa yung biglaan, tapos sila mama pa sila daddy na parang hindi sila pwedeng bumiyahe mag-isa. Kaya sabi ko, shit, ano to? Di ba ba sagad yung nangyari sa akin for 2023? Sobrang sinagad pa talaga. Daus-dus ako box, as in, yung iyak ko pigil kasi ayoko magpakita na umiiyak ako kay mama. Kasi kapag nakita ako ni mama na umiiyak, parang parang sign of weakness na parang wala na siyang makakapitan. So, di ako nagpakita talagang tinibayan ko yung loob ko. Pero alam mo yung puso ko, walang maramdaman, as in, blanco lang. Andun lang yung parang, nananaginip lang ba ako? It's bangungot ba na ganito yung nangyayari? Kasi never in my life na yung una namatay daw ako. Though, di naman kami totally first family or ano. Huwag ko yung sakit kasi close ko si Lole. Pero in a way na yung talagang mismong first family mo kasi talagang blood boy na ano. Shame mo, ay parang di ko mapaniwala na, ito na ba yun? Ito na ba yung pakiramdam na talagang namatayan ka? Yung ganun yung feeling.
ito na ba yun? Yung parang, si kuya, na nakakausap lang namin sa phone, video call, nakaka-chat, at nag-aaway kami once. Ito na ba yun? Parang hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na, ay, yung buhay talaga, hindi mo masasabi. So, naniniwala na ako sa you only live once. Kasi, like now, we're talking. What if mamaya bukas wala na ako? Sumunod na ako sa kuya ko. Baka sampahan kita. Yung parang ganun ba? Nasa kabahong kapababa ko ulit patatagayin kita maniwala ka sa'yo. Huwag mong gagawin sa akin next. Actually, yung mama ko, niloloko ko siya kasi nga, syempre ako na lang. Wala na siya, wala na siya Artist. makausap. Niloloko ko yung mama ko. Alam mo yung feeling na, dalawa kami sa buhay niya. Pero lagi niya talagang sinasabi na mag-isa lang yung anak ko. Siyempre nakakaramdam ako ng sakit box, tao lang din ako. Na, anak mo rin ako. Parang gusto kong sabihin na, Ma, gusto mo ba ako na lang sana namatay niya si Kuya? Yung ganun, siyempre bilang anak, hindi yung mag-feel mo yun. Yung parang, am I not enough? Charot. Kapalit ka. I'm here beside you. Why you don't notice me? Come on! Yung ano parang, ako yung pinili, pero hindi ako yung mahal. Gano'n, hindi, charot lang. Hanggang sa pamilya pala, may ganyan. Hindi, joke lang. Mahal naman ako ng mama ko, pero siguro nga, yun nga, yung di mawawala yung pag may magkapatid talaga. Di ba, may favoritism. And normalized naman na favorite yung kuya ko. Siyempre nga, mag-iisang anak niya yun. Baka ako laban doon. Kaya yun yung sinasabi sa iba, na minsan kapag nag-breakdown ako, nag-open ako sa'yo na, ang hirap ng sitwasyon ko. Kasi, paano nga naman ako mamahalin na ibang tao? Pero sa pamilya ko, hindi nagagawa yun. Pagmamahal, o hindi ko nakuha yung pagmamahal na kailangan ko. Yung nag-message na ako doon sa libing ni Kuya, bago May unity kayo? actually, tatlo yun eh. First, dito kasi yun. Yung huling May damay, sinong umiyak? Sinong umiyak? doon kumiyak ko. Kalipasa wala ako doon. Kadit lang. Yun nga, pinagitiyak ko from day 1 na nandun kami kasi December yata kami umalis, tapos narating kami box December 4 na, so parang 3 days yung biyahe namin nakapunta doon kasi door to door na. Dumating kami doon, si mama yung talagang kumagalpak nang iyak. Ako, sinabi ko sa sarili ko, Expected. nasa biyahe pa lang ako, iniipon ko yung sarili ko. Hindi ako magpapakita ng kanina. Hindi ako iiyak. Hindi. Ganun. Kailangan ako maging sandala ni mama. So, hindi ako magpapakita. Di pagdating doon sa mama, magulgol, di ba? Pagdating pa lang namin, nasa labas muna kami. Alam mo parang, oops, konti na lang, parang, parang mag-breakdown na ako. Parang gusto ko na sabihin sa kanya lahat ng hinanakit ko, lahat ng gusto ko sabihin, lahat ng parang, ba't sa ganitong sitwasyon, parang mga gano'n. No, bigyan ko sarili ko. Ang deny lang ko yung aso, si Yuno. Sabi ko, mamaya na lang po papasok kasi kasama po ako si Yuno. Ganun ako, pero deep inside, parang sasabog na ako. So sa labas, napangin ako, kasama ko si Daddy. Tapos, ano pa ako na, parang hindi ko alam kung paano mag-approach. Kasi, bukod naman sa amin, syempre may mga iba ring tao. Pero nakita ko yung hagal ako ng iyak ni mama. Tapos sabi ko, hindi ako makapanangala pa rin. Nakikita ko na yung, ano may ang tawag doon, yung parang picture, tapos yung parang funeral interment kinanemi. Yung hindi pa rin nagsisingin. Parang nagsisingin sa akin na, kuya ko ba ko? Siya sabi pa nga na parang may tao sa labas na, parang waray siya na parang kapatid daw ba ako ni magkamukha kasi kami. Tapos di ko pinapansin, parang kasi syempre alam mo naman, suplado tayo pa-person kapag hindi kilala. Tapos di yun, doon ako sa labas, hanggang sa pumasok ako, hindi ko pa siya tinitignan. Tapos ang ginawa ko, sinilip ko yung kabaong ni Kuya, siguro mga napagpahinga na ako. Kasi parang parang may ano pa sa puso ko na kaya kong tignan yung kuya ko sa kabaong. Kasi tinignan ko na siya, alam mo yung tinitigan ko siya, wax, takot ako, alam mo, takot ako sa mga ganyan. Pero ay kuya, tinitigan ko talaga siya from head to toe. Sinilip ko pa gano'n. Tinignan ko kasi baka may pera sa loob. Saan ka pa sumasilip? Charot. Kuwenta ng bata yun ha? Tinignan ko si Kuya, ang taba niya naman. So, hindi sa akin pinaramdam ni Kuya na mag-isa. Pinaramdam niya sa akin na, hey, kahit wala na ako, eto yung mga pwede mong maging kapatid. Hindi ko, lagi naman kasi kino-offer yun ni Kuya. Pares kami, maliban na sana, pares kami babaero. Bukod sa pares kami babaero, sabi nila, Hindi tayo mag-talk today. Ayoko, vlog mo baka mabash ako. sabi nila, charot. Tapos yun nga, pares gwapo. Wow. At
ko yan, kakat ko yan. Uy! Si Kuya kasi ang amo ng mukha niya. Kaya din siguro namin nabibinggoy na chicks natin. Sobrang angelic kasi ng mukha niya. Yung parang kung tinignan mo siya parang nangungusap. Yung picture niya, or actually tsura niya, parang pinaghati yung Bong Revilla and Rudy Fernandez. Bakit hindi ko siya na-meet yung buhay pa siya? Or hindi siya maputi Siya ha? lang, B. Hindi siya maputi. Kay Kuya to. Yes, kay Kuya. Nawalan ako ng kuya, nawalan ako ng brother. Hindi rin naman kami nag-chat, hindi naman kami din nagkikita or as in ano. Pero close kami ni Kuya nung sa amin pa siya nakatira nung high school ako. Eh di dumating na nga sa simbahan, diba? Doon na kami, lilibig na si Kuya. Ganun pa rin box yung feeling. Yung ano nagsalita yung partner ni Kuya, sabi ko, tatayo ako, kunin ko yung mic. Eh nung saktong tatayo na akong ganyan, yung nag-asikaso na ano, nung kabaong, kinuha na ako. Parang, okay, doon na. Alam mo yung Turn ko ka. Wait lang ako muna. parang okay talaga hindi meant to be na magsalita ka for ano. Pero nagulat kami kasi hindi rin alam ni Ate Aleli na meron pang huli na parang mag-speech or message or dasal pa bago as in talagang ibibuga. So sabi ko, my God, akala ko tapos na. So parang isisip na nga ba, siguro kailangan ko nang bitawan to kasi sabi ko, sige na. Kaya nga sabi ko sa unang message ko dun it took a lot of courage na hawakan ko yung microphone kasi I spoke in behalf of my mom. Like ni Mama. Kasi I know na si Kuya may hinanakit din niya kay Mami. May sama din. Yung kuya ko kasi yung parang nagbibigay ng ngiti sa mama ko. Yung pinakilala niya sa amin si Ate Aleli. Yan. Lagi kasi siya may respeto kay mama. Pag seryoso sa isang bagay, ipapakilala niya kay mama. Malayo man yan, dadayuhin niya yan. Si Kuya, yung tipo ng tao na hindi yan magsasabi ng kung ano yung nararamdaman niya talaga or inaano niya sa katawan niya. Lalo na kay mama, itatago niya yan. Kaya nga hindi namin alam na gano'n na pala yung sitwasyon ni Kuya eh. Minsan ko lang nagsabi sa akin na hindi na okay kalagayan ni Kuya. Hanggang sa balitaan na nga namin na malala. Masakit. Kasi loving someone, it's normal eh. Pero yung anak sa ina, napaka-genuine niya. Lalo na ngayon na si mama yung maglibig sa anak, napakasakit na para sa lahat ng ina. At nararamdaman ko yung pain ni mama kasi sobrang mahal niya talaga si Kuya. Hindi man si Kuya lumaki sa poder ni mama, walang araw, walang oras na hindi niya inisip yung anak niya. Yun lang po yung masasabi ko. Kuya, we'll miss you. You'll be remembered. Wala nang pain dyan. Kung nasaan ka man ngayon, ako nang bahala kay mama. Ako nang bahala sa mga anak mo at sa pamilyang may iwan mo. Thank you. Sa pagiging mabuting kuya at anak kay mama.